Sabi ko nung first time kong gumamit ito, parang gusto ko nito sa bahay ko. Ano ba ibig sabihin ng smart toilet? Automatic na magsasara at hindi mo na kailangan mag-flush, which is usually yung pinag-aawayan sa bahay. Madalas talaga kahit yung mga asawa natin nagagalit kapag naiihian yung upuan o kaya na hindi na nafa-flush. What's up mga kabahay? Andito na naman tayo sa another episode na pag-uusapan natin ang mga usapang bahay. At ngayong araw, pag-uusapan naman natin ay usapang banyo. Kasama ko ngayon si Sir Lance of Marina, Philippines. Sir Lance? Elevating the Filipino bathroom experience one smart toilet at a time. Wow, one smart toilet at a time. So, Sir Lance, since nabanggit mo smart toilet, pag-usapan natin yan. Ano ba ibig sabihin ng smart toilet? So, when you say smart toilet, so ang regular toilet kasi, wala yung mga bidet, wala yung filter, wala yung dryer, hindi rin heated ang seats. So, ibig mo sabihin, wala na akong hihilain sa gilid para hugasan yun? Wala na. Ang maganda sa smart toilet is may remote. Wow. May remote. Yes. So, you can use that remote to press any function you want. Let's say, you want your bidet to clean, you want your dryer, you want your heated seats, adjustable lahat siya for you. So, for a more personalized experience. Ano ibig sabihin mo na heated seat? Ibig sabihin umiinit ba yung upuan? Oo, kapag umupo ka, so, ito yung na-experience ko kasi nung galing kami Japan. Sabi ko, nung first time kong gumamit ito, sabi ko, parang gusto ko nito sa bahay ko. Okay. So, nung umupo ka, pag umupo ka, warm po siya. Parang mapapatagal ka pa talaga sa upuan mo. Pwede ka pa mag-cellphone. Opo, pwede ka talaga mag-cellphone. NBA, gano'n. Opo. Tapos kapag, paano yung bidet na tinutukoy mo? Paano mahuhugasan yung likod mo? O paano malilinis completely? So, may dalawa tayong bidet. Ang bidet kasi natin, dadaan yan too big to filter to the toilet para malinis po. So, ang bidet natin, na-adjust ang temperature, na-adjust ang pressure, na-adjust ang height. So, meron tayong dalawang type of bidet. Meron yung para sa females, meron yung para sa puwet natin. Okay. So, ibang type yung sa females. Yung sa females, it's more spread out para mas soft. Yung sa puwet naman, it's more focus para siguradong linis. Paano naman sa mga lalaki na anong mas okay sa kanila? Pwede ba nila gamitin yung pang female na? We don't recommend naman using yung pang female. Pagka sa lalaki, usually, yung feature naman natin dun is yung automatic na magsasara at hindi mo na kailangan mag-flush, which is usually yung pinag-aawayan sa bahay. Madalas talaga kahit yung mga asawa natin nagagalit kapag naiihian yung upuan o kaya na hindi na naka-flush. So, anong ibig sabihin ng automatic na rin ba siya nagpa-flush pagkatapos gumamit? So, ang sequence niya is kapag lapit mo at nagbukas yung seat, pagka alis mo, by 90 seconds, magsasara po yung cover. After niya magsara, na-sense niya, tapos na ito gumamit, magfa-flush na siya para sa'yo. Wow. At mag-isa rin po siya magsasara. Matalino ng mga banyo at inodoro ngayon, no? Marami na kasi ngayong smart toilet, sir, na nakikita ko. Meron pa ako nakita ibang mga smart toilet. Pero, tanong ko, anong pinagkaiba ni Marina sa mga ibang smart toilet na nakikita natin ngayon? Sa mall at sa kung saan pa? So, number one, Marina is a manufacturer. Pagdating sa parts, pag nagka-problema yan, tawagan nyo ako, ayusin ko yan. Number two, ang Marina naman, it's focus lang kami sa isang product. Focus lang kami sa smart toilets. Ang concept naman dito is gusto namin kasi pag nagka-problema yan, kayang-kaya namin ayusin. Pagkadating on that part, after sales namin, the best. I can say the best talaga. Isang tawag, ayos yan. Number three, so if napansin nyo kasi, ang product line namin tatlo lang. Mas mabilis pumili. At the same time, yung tatlo kasi na yun, hindi kasi pwedeng pagpalit-palit yung parts nila. Ano namang mga tips mo, sir, sa pagbili ng smart toilet para sa ating mga kabahay? So, para sa akin, ang pinaka-importante pala na tip ko is, hahanapan nyo sila ng BPS license. Yung license na yan kasi nag-ensure ng consumer safety. At the same time po, para hindi po kayo maloko. Para po siyang Globe logo. I'll show you what it looks like na lang po. Tapos, pangalawa, kailangan alamin nyo kasi kung tankless or may tank yung binibili nyo. Sa Pilipinas kasi hindi tayo pwede mag-tankless kasi mahina ang water supply natin. So, may mga lumalapit sa akin nagtatanong, bakit ganito sa ganyan?
pagka tankless kasi, you are gonna have more problems. With the tank kasi is, may tank ka niyan, nag-iipon na yung tubig. So, pagka pindot mo, flush na yan. Okay. Yung tankless kasi, kailangan niya kumuha ng tubig directly, which is mahina nga. So, hindi, yung common problem sila is, hindi nag-flush yung inodoro nila. Okay. Tapos, madumi pa. Dumihin. Dumihin kasi ang tankless eh. So, dapat talaga may tank. May tank eh. Paano yan kapag kung sakali man na since 3 years na rin kayo? Regarding sa smart toilet, sino naman po yung mga kadalasang market nyo dito sa Pilipinas? So, ang mga market namin sa Philippines usually is yung end consumers, which is yung nagpapatayo ng bahay, yung nagre-renovate. Sometimes may mga lumalapit sa aming architects, may mga lumalapit sa aming engineers. Usually gusto nila buildings, which is kaya naman namin mag-supply. Actually, may church pa nga tsaka school na bumili sa amin eh. So, naka-smart toilet. Naka-smart toilet, imagine mo, simbahan tsaka paaralan. Naka-smart toilet. So, I think it's time for the Philippines to adapt to smart toilet na talaga. Affordable na rin. Affordable naman eh. So, pwedeng malaman, sir, kung magkano naman yung price range na itong mga smart toilets? So, ang smart toilet natin, nag-i-start siya 24,000. 24,000? Oo. 24,000 pagkagaling sa inyo po. Okay. Kasi tawag po dito, may discount po tayo sa mga kabahay Wow. community. May picture po tayo, di ba? Yes. Correct. Send nyo lang sa akin, may discount na po kayo na 20% agad. Sige. 20% discount, mga kabahay. Ang laki nun. Oo. Bale, yun yung nasa pinaka standard model. Yes. Meron pa po ba tayong parang high-end model? Meron din tayong high-end model. Ang SRP niya is 40,000. However, like I said, if galing kayong kabahay community, 20%, that would roughly be 32,000 for you guys. Malaking. That's Save. 8,000. Sobrang Yes. Etong smart toilet na to, mahirap ba to i-install o parang pag-install na nito para sa mga ating mga kabahay, kaya na rin ba nila o kailangan pa nila tumawag? So, ang installer naman nito is plug and play siya. Okay. So, ang gagawin nyo is pagkasalpak nyo, sealant lang, tapos kailangan may outlet kayo na 220 volt. Pagkasaksak nyo, on nyo lang, pwede nyo na gamitin. Ang installation nito is tawag nila is standard. So, kahit sinong tubero, kaya magkabit actually. Okay. Pero matanong ko lang, sir, yung regarding sa smart toilet na yan, kasi nakita ko meron siyang ilaw, tapos parang may sabon, nalilinisan niya na. So, hindi mo na kailangan i-maintain o kailangan pa ba linisan siya time to time? So, para sa akin, here is how you maintain it. Number 1, yung takip. Yung takip, what we do is microfiber cloth. Kasi sa amin, ayaw namin gumagasgas eh. So, babasain nyo muna, pagkapunas nyo, susunod naman lahat. Sa loob, may self-cleaning feature naman siya. Pero at least once a week pa rin, i-check nyo pa rin kung malinis. Okay. Since rimless naman siya, mabilis lang siya linisan, pupunasan nyo lang talaga. Tapos, yung chemicals, bawal kasi ang strong chemicals sa toilets if napansin nyo. Alam nyo po ba pagka may toilet na nasira yung coat, tsaka lang dumidikit yung mga natitira? So, pagka maganda pa rin ang coating niya, hindi didikit yun. So, lahat ng toilets, we should avoid harsh chemicals talaga. Ganun siya. Sige, pag-usapan natin, sir, yung regarding sa smart toilet na to. Ano ba yung mga features na ito na hindi natin nakikita sa mga normal na toilet? Okay, so, pinaka gusto kong features nito, heated seats. Heated seat. So, ang heated seats is kapag upo mo, gano'n na lang. Gano'n na lang siya. Yun yung feeling niya. Yung bidet, pag first time na trinay ko yung bidet, sabi ko, ayoko na bumalik sa regular toilet. Kaya lahat ng toilet namin sa bahay, pinalitan namin agad. Paano naman sa mga nakatabo lang? Pagka ganon, Kontrolado ba yung pag... actually controlled yung pressure na to. Pwede nating laksan, pwede nating hinaan. Up to you talaga, kasi personalized experience na to. So, ito yung problema nung pandemic. Napansin mo, nagkakaubusan sa tissue. So, sabi namin, what if hindi na tayo gagamit ng tissue? What if yung dryer na lang? May So, dryer. oo, may dryer to. Pagka upo ka, pagka prines mo yung dryer, 60 seconds, tuyo na. Pwede ka na umalis agad. Wow. Since usually ang pinag-aawayan is yung upuan, yung takip, diba? Sabi ko, paano natin susolusyonan yun? Always ask something. Paano natin hahanapan ng solusyon ang problema? That's it. Sabi ko, kailangan. Pagkatapos gumamit, may certain time siya na masusense niya wala ng tao, automatic siya magsasara. So,
So, yun po yung features na nilagay namin. Tapos automatic. Meron pa rin siyang self-cleaning sa mga ayaw maglinis, which is yung sabon. And then, may UV siya. Ang UV po kasi what it does is pinapatay niya yung bacteria. Yung seats namin, naka-antibacterial na yan. Matanong ko lang, sir, bakit ito ang linya ng trabaho na pasok nyo? Pwede ba akong kwentuhan kung paano kayo napunta dito? Sino po ba si Sir Lance? So, kami, when I was a kid, we were dirt poor. Ang sabi sa akin ng dad ko lagi is, 20 pesos lang yung nasa laman ng bulsa ko. Sabi ko, when I grow up, hindi pwedeng magkapamilya ako na mahihirapan sila. Kailangan, pag nagkapamilya ako, kailangan lahat ng gusto nila, kayang-kaya. So, the reason why Marina started is, hindi kasi kami naniniwala na if you work your ass off, tapos sa sobrang tagal mong magtrabaho, ito lang makikita mo. Sa amin kasi is, kailangan magnegosyo ka. Sa buong Chinese community, lahat sila negosyo talaga. Pag tinanong mo, usually pag nag-usap kayo, ay, anong negosyo mo? Yan ang unang tanong eh. Hindi yung, anong ginagawa mo? Anong negosyo ng pamilya mo? Yun ang unang sinasabi namin. Kadalasan talaga sa mga Chinese community, no? Laging negosyo. Negosyo ang usapan. Yung maganda kasi sa community ng Chinese is, kunwari, magkakilala tayo, tulong-tulong na yan eh. Isa silang kala kasi ng iba watak-watak. Kami ay isang malaking community na nagtutulungan para lahat yumaman. Hindi kasi pwede na naghahatakan eh. Kasi alam ko may crab mentality eh. Sa amin hindi pwede yun. Anong edad mo nung nakita mo yung ganitong setup ng negosyo na alam mo sa sarili mong, oh tama, kailangan ko nga mag-provide, kailangan meron akong kitain. Na may certain ba o meron bang edad para maisip yung ganun? O talagang kapag nasa Chinese community ka, kailangan talaga pagka panganak mo pa lang nasa dugo mo ng negosyo? So nung bata kasi kami, ito ang kwento. Every time, sinasabi sa akin ng tatay ko, kailangan magnegosyo kapag tanda mo. Ito lang ang only way eh. Kasi dito ka lang yayaman eh. Gusto mo talaga yumaman? Negosyo lang talaga. Mahirap isipin na may trabaho ka. Fix ang salary mo. Let's say, tatanda ka. Every year, may increase. Pero, if gusto mo talaga yumaman, and I mean yaman, negosyo talaga. It's the way to go. Sa panahon kasi ngayon, Mahirap kumita ng talaga. pera. Tama. Lalo na mataas ang bilihin. Iba na ang bilihin kesa noon. So, ngayon sir, anong mapapayo mo naman sa mga kabataan natin na gustong magnegosyo at sa mga Chinese community mo na rin, anong mabibigay mo sa kanilang advice kung bakit kailangan natin pumasok sa negosyo para makatulong sa mga ibang tao? So, this is not to discourage you. Nung bata ako, I flunked high school. I flunked college. So, that doesn't mean na tanga ko. Okay, bumagsak ka. But then, what you do after is, yun yung magiging result. So, who knew ang business ko is this? So, my advice would be, fail. Number 1, pag bumagsak ka, anong gagawin mo after? Hanapan mo ng paraan lagi. Yun ang advice ko for everyone. How about yung nung kabataan nyo, sir? Parang discuss ko lang natin yung sa pinanggalingan nyo din. Saan po ba kayo galing? Laking Pilipinas po ba kayo? O High school ko is Chiang Kai-shek College. Like I said, bagsakin ako ng high school. Actually, etong story na to, hindi ko to makakalimutan. May isa akong teacher. Sinabi sa mom ko, walang mararating yung anak mo. Sabihan ka ba naman? So, I wanted to prove myself. It's not how many times you fall down. Okay, bumagsak ka. Pero yung pinaka-importante sa akin is, tatayo ako, I will prove you wrong. paano sinabi nila sa inyo, Chinese community naman kayo, galing kayo sa pera, lahat naman negosyante. Totoo po ba yun? Hindi totoo yun. Alam niyo po ba yung history namin na ang Chinese hindi mapili yan sa trabaho? When we were, sa Spanish era, Okay. kahit pagpulot ng basura, pipiliin namin yan. Alam mo bakit? May pera eh. May pera sa basura. Okay. So, ibig sabihin, lumaki na kayo sa Pilipinas, pero wala pa kayong kapasidad. Wala kaming pera dati. Wala talagang pera. Pambili nga lang ng gatas, hirap na kami. Pambili ng gatas. Oo, imagine mo. I think it's about puso talaga at sipag at tiyaga. Yun ang pinaka natutunan ko sa dad ko na kailangan masipag ka eh. Parang aanuhin mo ang galing pag hindi ka masipag. Sila nalalapit sa'yo pag masipag ka. Alam nila ang work ethic mo. Work ethic, it speaks volumes talaga. Kadalasan kasi, yung iba tinatamad. Lalo Hindi ka pwedeng tamarin.
Pero nanggaling yung work ethic mo sa tatay mo. Pwede mo pag-usapan natin yung nanay mo. Ano pang naitulong ni mother mo habang lumalaki ka as negosyante? Sa akin, my mom, kahit strict siya, she taught me discipline. She taught me how to commit to what you do. So, it starts with habits. When you wake up, first thing you do, what do you do? Fix your bed. Then, brush your teeth. Then, take a shower. It starts at home talaga. Discipline starts at home. If wala kang disiplina sa buhay, don't expect na may mararating ka. I'm pretty sure majority of the people who are successful right now, they did commit. They did the work at may disiplina sila. Tanong ko naman, sir, paano yung mga nagtatrabaho na mga kabahay ko, natin, na nanonood, na let's say, kumikita sila ng 30,000, 40,000 sa isang buwan, masasuggest mo bang bumili sila ng smart toilet sa ngayon? O mas prefer mo ba na yung smart toilet is para to sa mga commercial spaces? Para sa akin, gusto ko kasi personal use eh. Personal use. Oo. Sa akin, I think it's worth an investment. Ito kasi, if napansin nyo, pag nagsi-CR tayo, at peace tayo eh. It's very weird, pero at peace tayo pag nasa-CR tayo, pag nag-jebs tayo, ganun. We are at peace. So, I think it is worth an investment. Sa akin kasi, okay na sa akin ang base model eh. Okay. Hindi ko kailangan ng sobrang ganda. Kasi sa akin, it's more of function. Function na. Oo. Okay. So, itong Marina, saan nyo siya nakikita after 5 years? Nakikita nyo ba siyang nag-e-expand? Papunta na ba kayo? Saan na ba kayo magbabranch? In the next year, gusto ko pupunta na kami ng Davao, Cebu. Okay. At some point, gusto ko buong Pilipinas. Pag sinabi mo, Marina, uy, Marina. Uy, eto na, may pagkabibili smart toilet. Marina yan, sure na yan. Wala na, hindi mo na pag-iisipan. Sure na, lahat Marina. ng buong Pilipinas naka-Marina na. Okay, sige. Saan po namin makikita si Marina Philippines? May social media platform ba kayo, sir? Ang social media namin is Facebook, Marina Philippines, TikTok, Marina Philippines, Instagram, Marina Phils. Ang address namin is 18 Valencia, Barangay Valencia, Quezon City. Contact number ko is 0917-701-2949. Email ko is info.marinaphilippines@gmail.com.ph. Wow, amazing. At kung sakali man naghahanap kayo ng smart toilet para sa bahay nyo, pwede nyo kontakin si Sir Lance sa mga binigay niyang numero at pwede nyo siyang tawagan sa kanyang contact directly. At meron pa kayong 20% off discount. Kaya kahit anumang piliin yung package sa gusto nyo smart toilet, 20% basta may kabahay discount. Narinig nyo na po ngayon kay Sir Lance, ang negosyante, at ngayon very matipuno, nagji-gym, at narinig ko single. So, baka naman. So, pwede niyang tawagan si Sir para meron siyang inspirasyon at alam niyong pamilya niyo ay suportado dahil ganitong type na lalaki si Sir Lance. Baka naman gusto niyong bumati sa inyong mga supporter o kaya sa mga kliyente niyo na nagtitiwala sa inyong after sales at sa mga binibenta niyong produkto. Actually, I would like to thank my clients for trusting us. Kasi if it weren't for you guys, we wouldn't be the best at what we do. What we do talaga is para sa inyo lang. How about sa mga ka-alyado niyong mga arkitekto, mga engineer na lumalapit sa inyo? Thank you nga po sa UAP. UAP, baka naman. Baka naman. See you in Connex! See you in Connex, okay. And what about para sa inyong future na asawa? Anong message mo ngayon, sir? Baka I got you, babe. Okay. Salamat. I got you na daw. So, baka get nyo na rin. Add to cart. Check out. Okay? Maraming salamat sa time at maraming salamat sa ang dami ko natutunan sa iyo, sir. Maraming salamat. Thank you. And Marina Philippines. Follow nyo sila sa social media. Magandang bahay, magandang buhay. See you mga kabahay.